Mga hindi mapagkasunduan sa bahay. Hindi man lang nila sinabi na na-disgrasya yung anak nila. Ang katwiran ng anak ko, baka magalit daw ako. Nagsisisi daw po siya, ba't ako pa daw napangasawa ng anak niya. Ang kinukuha ko po, yung parte ng tatay ko. Wala naman kaming habol sa lupa. Kami, mayroon pare-pares matirahan. Mga away sa kapitbahay. Matigas po siya eh. Ang pinupuhunan namin galing lang sa utang. Gininanto pa kami. Mga di maayos-ayos sa barangay. Yung anak ko po, pinasok po ng sigarilyo. Sinampal po niya ng tsinelas. Magkakasama po kami sa bangkuan. Kahit po alin sa sinasabi niya, wala po akong ginagawa dyan. Mga kasong pinagharap sa Case to Face. Hindi ko napansin yung motor na mabilis yung takbo niya kasi bigla po pagkat niya, nandun na po ako. Sumalpok siya sa akin. Hindi kami nangihingi ng sobra, ang hinihingi namin yung sapat. Mga pangarap na hinahadlangan. Alam niyo ba na hindi ako kumakain pag day off ko? Isisave ko yun. Dapat nga po, ihuhulog ko yun sa lupa ko na para maging akin. Si mama po kasi gusto ko po siyang mabigyan ng diploma. Yun na lang po yung kulang niya ngayon. Sayang lang yung pera natin. Parang sayang yung panahon. Mga mawawalang pinaghirapan at pinagtrabahuan. During pandemic, talaga wala na eh. Nahirapan ako. Kahit lugi, bigay ko na lang para ma-save ko yung bahay namin. Tumawag ako sa ospital, kinumusta ko po yung titulo namin. Kung hindi po namin mabayaran, ibebenta na raw po nila after year. Mga utang na hindi binabayaran. Yung incentives namin, hindi po naibibigay hanggang ngayon. Ate, baka pwede mong sapuhin mo na yung sasakyan, isanla sa inyo hanggang hindi na talaga sila nakahulog. Mga karapatang hinihingi ng payong kapatid. Mahigit 100 individual na ang ating nakaharap na nasa liksik sa mga kalsada at itinulog sa ating social media. Marami na ang mga payo at kaalaman sa batas ang ating natutunan. Hinatulan sila ng legally separated. Ibig sabihin po ba nun pwede na sila ulit magpakasal sa iba? Yes or no? No. Dahil ang ibig lang sabihin ng legal separation, nire-recognize ng batas na pwede silang hindi tumira together. Separation lang. Pero hindi void or hindi inanal ang kanilang kasal. Hindi naman nila ninanais na mag-asawa pa, basta huwag mo na akong pakialaman. Kasabay ng mga buhay na nabago at mga pangarap na nasimulan. Sa pag-assist po sa amin dito sa ospital. Sa pagtulong sa akin sa paghanap na maayos na tirahan. Sa tulong na binigay niyo sa amin sa birth certificate ng anak ko. Maraming salamat. Lahat ng iyan dito sa Cayetano in Action with Boy Abunda. Humingi ng payong kapatid si Nanay Celia para mabawi sa ospital ang titulo ng kanilang lupain na naiprenda para mailabas sa ospital ang kanyang anak. Ako po magpapasalamat muna sa Panginoon po. Dahil hindi ko naman po talaga inaasahan na matawag po ako dito. Dahil yung una po na napanood ko po yung programa, yun po naglakas loob po ako na mag-message po. Kasi po, lagi po akong nanonood sa inyong programa. Kami naman po nagpapasalamat din sa Diyos. Unang-una kasi yung case nyo ay kaso nung maraming tao na namumblema. Diba? Kasi nga, pag meron may sakit sa pamilya, hindi mo na alam gagawin eh. Siyempre, unahin mo, mapagamot yan. So, balikan natin, Nanay, no? So, sa inyo, sino po yung nagkasakit? Yung anak ko po. Yung anak niyo po. Tapos pabalik-balik ngayon kay ospital. Opo. Umabot ng 200,000. Magkano ho inabot nung inyong bill? Ano po, 213,000 po yung bill namin. Pero ngayon, 53 na lang. Opo, kasi so, po... hinulugan niyo po? Hindi na nga po kasi sunod-sunod naman po yung naging problema po. Alam mo, isa sa naging life's work ni ate, hindi po niya hiningi, hindi po niya hinanap, pero dahil back-to-back po kasi yung karanasan niya sa may sakit. So, nung naging senador siya, abogado siya, pero naging chairman ng health. At naging life's work nga niya, hindi lang po yung immunization, yung better health facilities, yung makalabas ka nga kahit na may utang, at saka yung PhilHealth, no?
So, kaya sabi ko nga na, God's timing na nandito ka at yan ang pag-uusapan natin. Hindi po nila kami palabasin hanggat wala po kaming collateral. Kaya, para makalabas po kami, para hindi na po madagdagan yung bill namin, ayun po, binigay ko na lang po yung titulo para makalabas po kami. So, nagsabi na yung ospital na pag hindi kayo nakapagbayad hanggang kailan? Tumawag ako sa ospital, kinumusta ko po yung titulo namin, nandun pa raw po. Kung hindi po namin mabayaran, ibebenta na raw po nila pag after years, kasi magpa 5 years na po itong November. Kasi nga, di ba, ang private hospitals natin ay napapatakbo dahil nga sa kita din nila sa mga pasyente. Natural, kung ang ospital ay gumagastos, let's say, ng 10 million sa pagpapatakbo ng ospital, pero ang nagbabayad 8 million lang, magsasara yun. So, since pagka-emergency, hindi mo naman iniisip na kung mahal yung ospital na yan o hindi, di ba? So, assuming magamot at pwede nang umuwi, yan na yung problema. Paano makalabas ng ospital? So, dun pumapasok yung batas na i-explain ni ate. But ang point, para makalabas ka, either bayaran mo or may promissory note ka. Pero kung may promissory note ka, pero wala ka namang in-attach of anything of value na willing ka i-mortgage, di ba? Mas malaki pa ang habulin ng ospital. Bakit? 1, may utang ka na. 2, kukuha pa sila ng abogado para demandahin ka. Pero kung meron silang nakaprenda sa kanila, ay hindi ka na kailangan habulin legally. Ibebenta na lang o i-auction yung nasa'yo. So, they cannot get that. Hindi pwedeng sabihin ng ospital, amin na yan, wala ka ng utang. Hindi. Ang gagawin nila, ibebenta nila yan. Let's say, mabenta ng 200,000, ibabawas yung 53,000 at saka yung cost sa pag-auction nun, isosoli sa iyo yung natira. Ang blessing nyo, nanay, blessing natin tonight, medyo affordable yung amount, yung 53,000. So para hindi ka mag-isip habang amin dinidiscuss yung legal side, no? Tutulong po kami, no? Tutulong po kami na mapunuan yon at ma-access po yung ibang assistance ng gobyerno at ng private para mabayaran yung 52,000 para hindi na i-auction yung inyong property. Maraming salamat. Yung particular niyo po na sitwasyon, wag na ho kayong malungkot kasi tutulong nga po kami, ano? So, bali yung sasabihin ko na lang para sa kaalaman ng lahat ng nakikinig sa atin ngayon, di ba? Yun nga, nung naging chairman ako ng Committee on Health, lahat ng klaseng problema sa health system natin, nailapit talaga yan sa akin, ano? Nagawa ng batas, no? Masasabi ko talaga, Kuya Boy and Alan, ang laki na rin yung na-accomplish natin in 20 years, no? Naging senator ako in 2004. And dati, halos walang-wala ka talagang makuha sa gobyerno pag nangailangan ka ng assistance. Ngayon, napakaraming pupuntahan na meron ng mga sistema. Kahit sabihin na dati naman nagbibigay DSWD, pero hindi mo alam kung paano mo kukunin doon. Hindi mo alam kung paano ka lalapit. At kung meron wala naman equipment yung ospital. Wala. Ayun, marami tayong ospital, may equipment na rin. So, hindi naman never maging masayang magkasakit, ano? Pero habang tumatagal, mas our health system in the country is more equipped to take care of us. Kumbaga, mas may kakayanan ang ating gobyerno, ang ating bansa, na alagaan ng may mga sakit. Dahil talagang pinilit ho natin na taon-taon, mas malaki yung makuwang budget sa health. Over the years po, kahit napondohan natin yung mga ospital, kahit na ang PhilHealth, mas maraming sakit, no, na kino-cover. Yung sabi nga ni Alan, meron pa rin kasing out-of-pocket na gastos ng pasyente. Yun ang habol namin, no? Na mabawasan yung out-of-pocket. And ang first thing na ginagawa namin, tinatawagan talaga namin yung ospital para ipaliwanag itong anti-detention law. Kasi nga bawal yun. Sa araw-araw, nakikipagdebate kayo na makaalis kayo, araw-araw, pumapatak yung metro. Nagbabayad kayo dun sa room. That's why nagkaroon tayo ng batas na ganito na bawal nga i-detain. Kaya lang kasi, ang reality niyan, Kuya Boy, kaya nabanggit ni Ala na hindi naman din mabubuhay ang mga ospital kung hindi sila mababayaran. Kaya sila ang humingi na sa batas na yan, merong guarantee or promissory note. Pag may kulang sa bayad,
may karapatan ang pasyente at ang magulang ilabas ang pasyente. At kung namatay yon, may karapatan na mag-demand na ibigay ang death certificate. Pero papipirmahin talaga kayo ng promissory note kasi utang talaga yon, hindi nawawala ng parang bulayon. But whether you are a patient na namomroblema sa bayad, meron pong pag-asa. I mean, mabigat pa rin na usapin, but I had the chance already to talk to the Secretary Herbosa, no? At yung pinag-uusapan nga namin na pag pinalakas mo yung PhilHealth at in-update mo yung bayarin doon, magiging mas maliit na yung problema ng ating mga kababayan. Di ba? Kasi kung alam mo, babayaran mo 300,000, sabihin ng PhilHealth, babayaran namin 280. Mas madaling bayaran yung 20. That's why yung zero billing na malapit na tayo dati, in fact, nagagawa na sa ibang ospital, lumayo na naman. So, Nay, matutulungan po kayo ng programa. Matutulungan po kayo ng Cayetano in Action. Maraming salamat po. Dahil nataningan na ng ospital ang pag-o-auction ng lupain ni Nanay Celia, nagmadali ang Cayetano in Action na samahan siya sa San Pedro, Laguna para puntahan ang ospital kung saan nakaprenda ang lupain ng kanyang pamilya. Ini-update natin ang kanyang mga papel at sinamahan siya sa DSWD para makahingi ng assistance. At nang bisitahin nating muli si Nanay Celia, masaya niyang ipinakita sa atin ang kanilang lupain na hanggang ngayon ay nakapangalan pa rin sa kanila matapos itong matubos mula sa ospital. Naipanalo niya ang kanyang laban kasama ang alaala ng kanyang asawa at anak. Maraming salamat po sa Cayetano in Action with Boy Abunda.